Mga nakaraan tayo ay patuloy na nagkaroon ng mga pangitain at propesiya. Bagamat nabisi tayo sa platform na binigay ng Diyos sa atin tungkol doon sa sinasabi ng Lord na kapag ito ay wala namang pangalan, ito ay tungkol lamang sa tungkol lamang sa mga platform na ginawa sa istorya na nasulat sa Biblia. Nag-easy ako kasi binigyan ako ng mga wisdom kung paano ko gagawin. Eh medyo noon kasi mahirap gawin yan dahil sa kulang sa tinatawag na teknolohiya. Hindi pwedeng isulong dahil nasa tinatawag na kakulangan ng teknolohiya. Na yung palang programa yun, pwede maisakay sa technology. Yun nga, yung ating mga Bible system, yung mga AI, yun pala ang pinagagamitin ng platform ng Lord para sa katuparan, yung klase ng sistema ng Lord na pinaiiral sa Bible noong unang panahon. Medyo mabigat gawin yun sa unang panahon dahil kung ang raffle sa isang tribo ay tinatawag ng iba't isa sa katuparan, will be implemented, katakot-takot na bilangan, katakot-takot na sa registro, katakot-takot na isusulat mo ang mga pangalan. Pero itong sa huling panahon, ang platform na sinasabi ng Diyos sa Biblia, kaya isa sa katuparan ng walang tinatawag na endeavor o yung hirap. Katulad na lang ng mga tribo ng mga Levita na pinipili upang papasok sa loob ng templo. Siyempre, susulat lahat ng pangalan nyo isa-isa. Yung kanilang tinatawag na sambahayan, susunod, yung tribo, kamag-anak, kukunin natin yung detalye, isusulat. Pero ngayon, hindi na ganun. Kaya na gawin mo sa isang klase lang ng apps na hindi mo na kailangan bilhin. Kumbaga sa available. So, itong panahon na to, sa huling panahon, paiiralin ng Diyos ang kanyang platform dahil nga hindi na kayang sipilin yung mga kagahamanan ng mga nanunungkulan. Kaya busy ako ng mga nakaraang buwan. At kahit na may mga propesiya nangyari, dahil nga sa hirap din magkaroon ng ating lumang sistema dito, medyo hindi ko nabigyan ng pansin. Ano nga yung propesiya na yun? Ating pong babalikan para mabigyan nito. Kasi, naisulat yan dito at na-i-vlog ko rin yan. Na-i-vlog ko yung mga propesiya. Tinatawag na prophetic na nasabi ko ng mga huling buwan o mga nakaraang buwan. At ito'y tungkol sa lindol sa Japan. January pa lang nasabi ko na yan na muling lilindolin ang Japan. Medyo nahirapan akong hanapin kasi sa dami ko ng vlog. Hindi wala akong isang nasabi. Mula nung November, December, January, hindi isa-isa ko. Hinahanap ko kung saan ko nasabi. Kasi nga nagkaroon ng malakas na lindol sa Japan. Hinahanap ko kung saan ko na-i-vlog yung isa-isa ko. At dahil din sa tinatawag na dami ng ginagawa ko, hindi ko na pagtsagaan hanapin, napabayaan ko lang. Ito ba na ulit, dahil nagkaroon na naman ang tinatawag na panibagong lindol dyan sa Samar, Bila ko naisip hanapin. Yun. Kaya, yun ang ating yan. Isa sa mga masasabi ko sa aking sarili na praise report sa Diyos. Kasi, nakakaya naman sa Lord, binibigyan ako tapos hindi ko naman binobroadcast. Pero ang tutusin yan, ako sana ayaw ko mag-broadcast na ng yung mga disaster, mga tinatawag na
devastation, mga lindol na yan, mga spread out ng mga kung ano ng mga kalamidad. Kasi parang parang ano pa ako parang tinatawag na source ng kapahamakan ng mga tao. Parang mas maganda pa tumahimik na lang ako. Pero dumating sa isip ko, sa sarili ko, naramdaman ko ang Lord, sinabi sa akin, itong pagpasok ng Marso, sabi niya mag-focus ako sa prophetic, mag-focus ako. Kasi nakukuha nga ng attention ko itong ginagawa ko sa rapport system. Focus na ako, naramdaman ko Holy Spirit. Kaya hinanap ko itong mga prophetic ko na nakaraan. So yun po, noong December, na-message ko pala yan na magkakaroon ulit ng earthquake sa Japan. Kaya nitong Pebrero, tumama ulit sa kanila yung earthquake. Nararamdaman ko sa espiritu ko yan. Kahit na yung nangyari dyan sa sa Samar na magkakaroon ng lindol. Kaya sinulat ko yan. Nakasulat yan at nakaprofesiya dito sa ating podcast. Aking lang inuulit kasi yun nga, ang sabi kasi ng Lord mag-focus muli ako sa tinatawag. Bigyan ko rin ng pansin ng mga prophetic kasi hindi ko alam, baka mayroon pang bibigyan ng Lord ng mga prophetic kasi ako gusto ko sana mga prophetic na yung magaganda Ewan ko na yung parang disaster ng tao. Yung gusto ko sana magaganda. Dito kasi may mga ilang tinatawag na magandang, hindi ko alam kung talagang maganda, pero ang sabi ng Lord sa akin, yung Amerika daw, nasabi ko na nakaraan na mag-i-extend ng sovereignty. Ngayon muli sinasabi sa akin ng Lord yan, sinulat ko ulit dito noong Marso na ang Amerika mag-i-extend ng sovereignty. Yan. Ano ibig sabihin ng mag-i-extend ng sovereignty ng Amerika? At bakit mangyayari yan? Ngayon, dumating sa isip ko, nagkakagulo tayo. Di ba? Yung ating eternal na government, nagkakaroon ng tinatawag na yun nga yung sinasabi ko ng Pebrero pa magkakaroon ng anarchy, mag-start ang anarchy by February. Kaya na nga hanggang ngayon nangyayari. Hindi nagkakaroon ng magkakasundo at lumalala pa yung nangyayari sa ating government. So ano mangyayari niyan? Kung talagang pipilitin ng mga nanunungkulan ngayon, na muli silang tatakbo, kumpara sa babalasuhin nila yan dahil parang wala namang magawa yun. Kumukontra naman, wala namang magawa. Baka magkaroon ng malaking pagbabago. Mismo, kasi ang Amerika ngayon, pati yung Cuba, parang parang sovereignty nila ang Cuba. Pagka yung Venezuela, kinukontrol nila yung flow ng oil, yung produce ng oil ng Venezuela. Sila lang ang pwedeng bigyan, sila lang ang kukontrol, sila lang ang tinatawag na magkakaroon ng kontrata, gano'n. So, ibig sabihin, pangingialam sa sovereignty na yung ginawa ni Trump. Natural, na-conquer nila yung kung hindi lang mabait yan si Trump talagang kahit na yung Vice President yan, mawawala yan. Pero, alam mo naman, medyo plano na nila yan. Kaya, ganyan ang ginawa nila. Dahil dyan, hanggang ngayon, nakukontrol nila yung Middle East dahil sila ang nasusupply ng oil. So, nangyari nga, dahil iniipit nila, gera kasi yan parang economic war. Iniipit nila ang China. Iniipit nila sa pamamagitan ng oil. Kaya ang China, kahit na hirap, tumulong dyan kay Putin, tulong para yung mga refinery ng Russia, patuloy na gumawa ng oil kasi sila ang number one na recipient ng oil sa Russia. So, tayo baka ikinamang din tayo dyan. Pero more on yan sa mga European. Kasi ang European ngayon,
Medyo yung sa region na kung saan ang mga European na sinusuplayan ng Russian oil, medyo naghihiram din sa oil dahil ginigiba ni Zelensky yung kanilang oil. Kaya medyo naghihirap sila ngayon sa supply ng oil. So ano mangyayari sa epekto sa atin yan? Yung sinasabi sa akin ng Lord na mag-i-extend ng sovereignty ang Amerika, mag-i-extend ng sovereignty. Sino ba may gusto yan? Ay palagi ko mga Pilipino, gusto yung balita na yan. Bakit? Kasi we will become US citizen. Ayan. Ayaw ko na sanang kasi maganda itong prophetic na to eh. Ha? We will become US citizen. Ha? Kaya yung mga binigay sa akin ng Lord na prophetic tungkol sa lindol, parang ayaw ko nang bigkasin. Ngayon, sinabay ko na lang ngayon dahil dito sa sinatawag na bago sa akin ng Lord. Na ang Pilipino, we will become US citizen. Diba? Parang panaginip ata itong sinasabi ni Brother Elmar. Magiging US citizen tayo. Alam nyo, sa estimate ko lang to, ito, sarili ko lang ano to. Basta ito sinabi sa akin ng Lord, pero ito, magbibigay ako ng mga possibility kung bakit pwedeng mangyari yan. Una, dahil nga sinabi rin ng Lord na magkakaroon tayo ng anarchy. Start by the end of February o second week of February. So hanggang ngayon, umiiral yung balitaktakan na yan. Yan ang sign na tinatawag na meron na tayong anarchy na nangyayari. Kita mo, binabraso na nila yung kahit na binabraso nila ang Vice President. Diba? Sign niya ng anarchy. Right, Vice President yan. Hindi naman yan Congress lang. Hindi naman Congress, ino-override nila yung mga member nila para na isakatuparan yung kanilang plano. Yan ang sign ng anarchy. So, nasa anarchy state tayo. Bangayan, anarchy state. Kaya nga, ang mga tayong bayan, siyempre, wala naman tayong magagawa na. Kaya nga ako, sinaano ko yung tinatawag na system ng Lord, yung rapport system. Pinapangalanan ko ng rapport system kasi wala namang pangalan yun. Kaya nga lang, na-identify mo yung ginagawa ng Lord doon. Tapos mamamagitan ng utos niya, pinaparapol niya. Kaya naisip ko, platform talaga ng Lord yan, rapport system. Una yan, maraming ano yan eh. Nirapol si Judas. Preso ni Judas, pinirapol. Binigay sa iba. Yung damit ni Jesus Christ na insinuate, yung parang pinakasar ni Herod, dinalabanan si Jesus Christ ng robe ng king. Nung mahulog yun, aagawan yung mga sundalo. Dahil sa agawan sila, mapupulit yun, nag-aagawan sila, mga sundalo din. Ang message na, pinapul na lang natin para huwag masira. So makikita natin, nandun sa story yung rapol. Marami pa. Hindi na tayo pupunta dyan. So ngayon, dahil dito sa mga prophetic natin na magkakaroon ng extension, tinatawag na ang Amerika ay mag-extend ang kanilang sovereignty. Hindi yan imposible. Pag nagkagulo ang ating House Representative at saka yung higher house natin o dun sa tawag dun sa Blue Ribbon, sa committee ng Blue Ribbon. Senate at saka darating dyan sa tinatawag sa Malacanang. Yan. Anong part ng government yan. Yan, pag hindi na-settle yan, madali lang si Trump papasok. Susolusyonan ni Trump yan dahil si Trump interesado sa yaman ng Pilipinas. Yun ang dahilan. Kaya posible na si Trump makialam. Unang-una, pag nagkagulo sila, hindi na tuloy ang eleksyon. Sino ang presidente? Wala. Kaya mag-take over yung Trump na yan. Kasi hindi pwedeng
masira, disalign yung kanyang line up ng barrier against China. Binabarrier niya China. Alam niyo yung barrier kung ano yun, yung parang inaharangan ng matinding harang. Mula dyan sa Japan, papunta dyan sa atin, hanggang sa ibang side na corridor, hinaharangan niya ang China ng paglabas ng mga China. Hinaharangan ng Amerika. Kaya pag nagkagulo ang Pilipinas, pwedeng makasingit ang China. Pag nagkagulo, kaya hindi yan papayag ng Amerikano. Magsasakripisyo yan. Unang-una dahil sa wealth ng Pilipinas. Wala makikinabang dyan sa mga nasa gobyerno sa atin. Yung tinatawag na konstitusyon natin, sandali lang yan. Kung sa hindi natin kaya kung magsasuggest ang Amerika ng ganyan. Ginira nga China, ang Iran, yun ang patunay na kayang gawin ng Amerika. Pag nagkagulo, tuluyan nagkagulo ang Pilipino. Kaya dumating sa akin na sinasabi ko, pwede tayong maging American citizen. Pero hindi actually, merong tinatawag na parang colonized. Parang Puerto Rico. Puerto Rico isang island yan na American colonized. American sila. Meron silang tinatawag na representative na galing Senate na ang Guam. Parang ganyan ang Guam. Representative. Actually, ang value ng Pilipinas, baka hindi natin masabi, sir, magbibigay lang ako ng chance ko lang. Baka more than 10 times ang value ng Pilipinas kaysa sa Guam. Pilit ang Guam na yan. At saka yung resources natin, sa palibot natin, talaga na sinasabi na merong resources ng oil. At saka iba pang minerals. Kaya, kasi ganoon din naman, ipagtatanggol ang soberenya ng Pilipinas, nakasangkal sa Japan, ang Japan tumutulong din. Nakasangkal sa Amerika, sila na lang ang nagko-control sa atin. Ngayon, siyempre magpapadala yan ng mga delegates, mga sektor ng mga nakakati ng sektor natin, bilang mga papadala ng mga representative yan para Congress. May isang Senate, ganyan, dalawa, para sa Pilipinas. O tatlo, kasi tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. So, yung itong prophetic na to, pag naman wala sa hinagan natin po, pwedeng mangyari to. Yung sinasabi ng Lord. Yun ang analysis ko, pwede talaga mangyari. Kaya nga lang, kung hindi ko man naiintindihan, hindi ko naiintindihan, basta yun ang naramdaman ko, ang sabi ng Lord, mag-extend ng sovereignty ang Amerika sa atin. Kung kontrolin tayo ng Amerika, kasi nga napakahalaga naman ang Pilipinas ngayon, ang value ng Pilipinas. In terms of kanilang mga tinatawag na yung plano nila, yung kanilang yung naka-align sa kanilang defense. Naka-align tayo sa kanilang defense Kaya nga tayo, kasama lagi sila sa kalikatan. Tayo ang maharap yan China. Talagang kinukumpir nila ang China. Yun ang pinalo ng Amerika. Kinukumpir nila ang Amerika. Kaya kasama na yung Japan na Philippines. Pero tayo, baka makalusog dito dahil naghihirap tayo. Makalusog dito ang mga red, tinatawag na spy ng Russia, China. Bila na lang ang Pilipino, balimbing ang mga Pilipino. Bigla na lang tayo pumanik sa China, pumanik tayo sa Russia, panahon pa ng hapon, ganyan na tayo. Ngayon ng mga taga-turo, mga taga-tago. So, dalawang faction ng Pilipino. So, pwede mangyari yan para lang sa kanilang personal na interes na ang Pilipinas pwedeng maging colony, tinatawag na under sovereignty. Ngayon, parang lang tayo, cultural lang tayo ng Amerika. Parang tinatawag na na-inherit natin ang cultural style nila. Yan. Magaling ang Pilipino dyan. Pagkulay ng buhok, pagkulay ng pagsusuot ng mga kung ano ng mga suot sa Amerika.
Ha? Mga, mga ugali, yung mga sama na yung mga salita, yan, madali din. Tayo, mentally cultured na tayo ng Amerika eh. Pero hindi sa sovereign. Sa sovereign. May sarili tayong sovereign. May sarili tayong presidente, congress, ibig sabihin, constitution. Pero mukhang matatapos yan pag natuluyan ng kagulo yung mga nasa government natin. Wala naman tayong napapala sa mga masasabi ko, mga ogag. Ogag na. Tayo naghihirap lang tayo. Diba? Pero yun nga, nakaraan, sabi ko nga sa inyo, ang Lord by platform. Kaya ako naman nasasabi yung platform. Kasi yun nga, inuutos niya eh. Pinapagawa niya. Sinasuggest niya. So, ganun. At bilang isang mananampalataya ng Biblia, tinuturing natin na inspired by God, nagiging Word of God, yun ang dahilan. Kaya, isinusulong ko yan. Hindi dahil sa politics. Wala politics eh. Talagang hindi ka walang pupunta sa langit pag naano ko dyan sa pasaw-saw ko dyan sa politics niya. Pero yung sinusulong ng Lord, walang politics doon kasi siya ang pipili, hindi naman tao. Siya ang pipili. Kaya nga rapol eh. So kung yung mechanism, yun lang ang kailangan ma-introduce sa bawat Pilipino. Well, sinasabi ko bago yan, wala pa yan. Actually, prophetic nga eh. Diba? Actually, hindi lang sa Pilipinas dapat isulong yan, dapat sa buong mundo nga eh. Lalo dito sa Amerika na yan. Kasi ang Amerika, magulo rin naman. Kaya nga ang Amerika, dahil si Trump ang leader ngayon ng Amerika, medyo righteous yan si Trump eh. Nagdadasal nga sila doon sa Oval Office ni Trump eh. Nagdadasal sila, nag-open prayer sila. Sabihin, naniniwala si Trump sa Biblia. Hindi katulad yung mga past mga leaders ng democratic ng Amerika. Ano naman, mostly socialist. Kasama na yung mga ibang foundation ng religion. So yun ang ating prophetic. Actually, mga nakaraan na nasabi ko sa ano rin na ito na nag-advise ng Diyos na ang Diyos na tungkol sa mangyayari na di ba yung mga necessities ng tao na sinasabi ng Lord na advise them na mag-prepare sila. Di ba ano nangyari ngayon? Di ba nakita naman natin, di naman bumaba yung oil. Hanggang ngayon, nandulusi sa taas ng ano. Kaya noon, pinaghahandaan dahil yung panahon na yun nag-advise ako, hindi pa mataas ang oil noon. Pababa pa. Kaya nga, sino ba naman ang mag-i-stack ka ng isang barilis ng oil umaasa ka na bababa rin, di ba? Pero naka-prophet, yun nga, naka-prophetic nga sa atin na mangyayari nga yun. At dito naman, meron din sinasabi ang Lord na pag actually dito, meron ako nakita actually hindi ako nakakita ng asawa ko. Natatakbo raw bilang presidente ng Pilipinas. Ang pangalan, Maria Lourdes Fortaleza. Siya raw ay pinili ng Diyos bilang maging presidente. Prophetic kong negro Ngayon, siyempre, parang, ano yan to? Na-interest ako, sino sabi yung negro? Alam mo, pag lapit ko sa pangalan niya, naramdaman ko ang banal na spirito ng Diyos eh. Hindi ko naman kilala to. At hindi ko rin alam kung bakit naramdaman ko ang spirito ng Diyos. Ang tagal. Kaya inisip ko, bakit ko kaya naramdaman ang spirito ng Diyos? Ang matindi, 2 beses pa. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Lord. Kaya nga lang, may platform ng Lord na yun nga yung raffle system. Iniisip ko, dapat itong Maria na to mag-support doon sa platform ng Lord na galing sa Biblia. Kasi mahirap naman na sasabihin mo sa sarili mo na pinili ako ng Diyos. Diba? Para mahirap yun. Hindi ka tulad doon sa platform na sinasabi ng
ginagawa ng Diyos. Mga tao, kinukuha niya ang mga pangalan, o ilang man yan, dami man yan. Tapos, pinaparabol niya, sinuutusin niya irapol. Tapos, pagbunot, siya ang namimili. Yun ang yun ang paano ginagawa yun, yun ang kapangyarihan ng banal na spirito ng Diyos. So, medyo na tayo dyan sa mga prophetic natin. Hindi ko na sasabihin itong iba kasi maganda man, pero naramdaman ko nga lang ang Espiritu ng Diyos, may maganda, merong hindi. Dito kasi may sinasabi ng Lord na magkakaroon ng epidemic ng respiratory. Kaya ito, mahirap ayaw kong magsalita ng ganito. Hindi nakaka-boost ng tao, ng moral. Kaya hindi ko na ulitin, basta may sinabi sa akin na ganyan, yung respiratory system ng magkakaroon din ng epidemic. Hindi ko alam kung paano magkakaroon. Baka dahil sa mga bulkano na tinatangay na kinikiri daw yung mga virus na niluluwa ng mga bulkano yun. So, yun yung tinatawag na sovereignty ng Amerika na mag-extend. Isa pa pala sa naramdaman ko sa Espiritu ng Lord na ito, mag-aagawan daw sa iba't ibang region ng Pilipinas. Sinulat ko to, hindi ko alam kung sino mag-aagawan. Basta nasulat ko dito, naramdaman ko ang Espiritu ng Diyos na may mag-aagawan daw sa iba't ibang region ng Pilipinas. Ngayon, hindi ko, siyempre kung titignan mo, may baka magkaroon ka ng idea. Baka ang Japan o ang Taiwan o ang China na number one na makipag-agawan. Di ba? At bakit sila mag-aagawan? Yung tanong. Yung kumbaga sa kung papalawakin natin ang usapan dito, paano sila mag-aagawan? Meron nga tayo sovereignty. Kaya nga, ito nangyayari sa atin na tinatawag na government, baka magkaroon ng tinatawag na blackout ang government natin. Kaya, makipag-agawa yung ibang region, ibang bansa sa mga area ng Pilipinas. Sino yan? Baka Japan yan o Indonesia. Hindi natin alam. Kasama na dyan ang ibang sul-sul-sul, di ba? Kasi, pag nangyari yan, ay natural, makikipag-agawan talaga yung China na yan. Pag nangyari, na-dissolve ang ating sovereignty, yung ating concept o sovereign niya. Pag-dissolve yan kasi magkakaroon tayong tinatawag internal conflict. Mahati. Hindi ba naman papayag na matatanggalin na basta-basta? Siyempre yung gagawin mo yan, meron din mga kontakter na laban yan. Ano mangyari? Yun ang mangyayari sa tinatawag na effect ng corruption o greediness ng mga nasa katungkulan. Hindi naman sila inelect, pero sila nagmamaniobra ng gobyerno ng Pilipinas. Ganyan ang mangyayari. Yung iba hindi na papasailalim. Kaya tinatawag na anarchy. Yan. So, salamat sa Diyos. Yan po ang mga kombinasyon ng ating propesiya na mga propesiya na extension daw ng Amerika. Ang sovereignty ng Amerika. Yun ang na-sense ko, naramdaman ko ang spirit ng Lord. Ngayon, ito ang pag-uusapan natin. Pupunta tayo sa biblical. Kanina ko pa sinasabi na naramdaman ko ang Espiritu ng Diyos. Naramdaman ko ang Espiritu ng Diyos. Akala nyo ba special ako? Actually, hindi ako special. Dahil yan ipinangako yan sa ating lahat na ang Espiritu ng Diyos ay sa atin
Yun ang pangako ng Kristo. Sa ating lahat, hindi lang yun sa ating lahat. Ang problema lang, hindi ninyo binibigyan ng pansin, totoong pansin. Kasi ganito yan, papaliwanag ko sa inyo. Ang Espiritu ng Diyos, kumbaga sa air, parang air lang yan, on the air, tayo, nakasawsaw lang tayo. Hindi tayo malayo sa Diyos, tayo kung sinasabi. Ang Espiritu ng Diyos, kumbaga sa naka-soak lang tayo. Ano yung naka-soak? Kumbaga sa nakababad po yun. Parang tayo nakababad tayo na. Yun ang pinakamadali naisip ko sabihin. Nakababad lang tayo. Hindi ko malaman kung anong tubang salita. Kumbaga sa tubig, nakababad ka sa tubig. Nasa tubig ka, halimbawa, yung sa tubig, nakababad ka sa dagat. Yung buong dagat na yun, sabihin mo na, yun ang Espiritu ng Diyos. Sabihin mo yung Pacific Ocean. Tapos lumundag ka dyan, kaya sa gilid lang, masalampas ulo mo, nakababad ka na sa dagat. Parang nakababad ka sa Espiritu ng Diyos. Ganon ang Espiritu ng Diyos. Tayong lahat dito sa mundong ito, nakababad sa Kanya. Yun ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Kaya nga lang, andito ang salita niya sa atin. At hindi nawawala nandito, iningatan niya mula pa nung panahon. Unang panahon hanggang ngayon, iningatan niya na huwag mawala yan ang kanyang mga salita. Ngayon, bagamat nakababad tayo sa Espiritu ng Diyos, hindi natin alam yan. Hindi natin alam. Alalaman na natin, katulad sinasabi ko. Pero ang Diyos, sinasabi yan. Sinasabi yan na tayo ay pinag-aarian, tayo ay pinupuspos, tayo ay nakasok, tayo ay building ng Diyos o tinatawag temple ng Diyos. Di ba? Yun. So, ayon sa Hebreo 3:12, magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya sa Diyos na naghihiwalay sa inyo. Na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Sinasabi, mag-ingat na tayo na mawalan ng matagpuan na pusong walang pananampalataya. Kaya nga tayo nangangaral, marami na nangangaral sa kalsada. Diba, paulit-ulit na sinasabi, yung binabasa nila, sinasabi nila, mga word of God. Maganda rin dahil nagkakaroon ng isa ng mga pananampalataya. Ang bawat isa ay nadidiligan, kumbaga sa halaman, nadidiligan. At kung ano man ang mga intensyon nila, may masasabi ko na para sa mga makikinig. Bagaman, ang sinasabi ng nila ay nagmumula rin naman sa isang salita ng Diyos na ating pinabasa. Kaya nga, pinapatatag noon ang mga titirang mga binhi. Yan, binhi. Titirang binhi na dapat na lumago. At lumago ang ating pananampalataya. Kaya nga dito sinasabi, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling meron sa kanino man na isang pusong masama at walang pananampalataya. So, marami tayong babasahin, kaso itong ating medyo ito na alam ang ating sa inyo ng malinaw, parang nagkaroon ng gigs, mali sa ating Biblia. Sinasabi rin sa verse 7 ng 12, sa verse 7 ng Hebreo. Ito ang sabi. Gaya nga ng sinasabi ng Espiritu Santo,
Gaya nga ng sinasabi ng Espiritu Santo. So makikita natin, gaya nga ng sinasabi ng Espiritu Santo. Di ba kanina pa ako ang sabi ng Lord, naramdaman ko ang presence ng Lord. Ganun lang kasimple yun. Gaya nga ng sinasabi ng Espiritu Santo, sabi sa Hebreos 7, 3, versikulo 13. Kaya nga ito, hindi ako special. At pwede ng bawat isa, nais ng Diyos, na tayo ay makarinig, makaramdam, makadama natin ang kanyang Espiritu. O ating babasahin muli ang versikulo. Gaya nga na sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. Gaya ng pagmumungkahi, gaya ng isa pagmumungkahi, gaya ng araw ng pagtukso sa ilang. Medyo malalim yung sinasabi na huwag daw pasama sinasabi, huwag natin pagmatigasin. Kasi, ang nangyari kasi nung unang panahon, si Moises, yung kanyang nilabas sa Egypto ng mga Israelita, nakapagbumpahay sila ng kung ano-ano against sa Lord, against sa Diyos na naglabas sa kanila. Ngayon, hindi sila nakapasok dun sa land of promise, yung Israel. Samantalang sila tinawag para pumasok doon. Pero hindi sila nakapasok dahil sa pagmamatigas nila. Yung mga maangas. Mga rebellion na murmuring. Murmur tawag yan. Basta maangas. Murmur yan sa English. Sabi dito ng Diyos, suburin natin sa verse 9, na doon ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. Abay, tinukso pala nila ang Diyos, sinubok nila ang Diyos. Sinubok nila ng 40 taon na nakita ang aking gawa. So, ibig sabihin, matindi kasi yung panahon muna ni Moises yung mga himala na ginawa. Kung ating babalikan ng istorya. Sulat naman yan, ngayon, pinapakinggan na nga lang ang Bible. Kung babalikan mo ang istorya yan, papakinggan mo, maganda istorya yan. Kung paano, yung isang popular na historical inawi ng Diyos yung dagat. Saksi, lahat sila saksi. Pero ang tigas pa rin ang ulo nila. Diba? So, yun nga sinasabi ko, ang Diyos buhay, kasama natin. Lumulutan lang tayo sa Diyos, kaya lahat ng ginagawa natin, alam niyan. So, yun ang aking paalala sa bawat isa. Hindi tayo nabubuhay lamang. Bawat minuto, segundo, microseconds, nakatala sa Diyos yan. Kaya makakatulan tayo. Yun ang alam ko dyan. Yun ang sinasabi ng Diyos, nakakatulan tayo. Pero yung sumusunod sa Kristo, wala nang paghatol. At mararamdaman mo pa ang yung offer ng Diyos na grasya. At matindi yung love ng Lord. At magkakaroon ka ng maraming benefits katulad ako, may gifts ako. Meron bawat isang benefit yan, hindi pwede wala. Kung paano lalalim ang pananampalataya mo, nandiyan naman ang advice kung kailangan mo sumama ka sa isang iglesia, o sa isang fellowship, o sa isang house prayer, sa isang Bible study, house to house, o kainan, sabihin natin, kainan, o Lord's Supper. May walang masama dyan, lahat yan sinasabi ng Diyos. Basta ang sinasabi ng Diyos, manatili tayo sa Kanya. Kung ano man yan, gawin natin. Bakit naman na alam ng Diyos yan? Nalalaman ng Diyos ang ating mga gawain sa buhay. Ang ating puso. Kasi ganito yan. Kung magbibigay ako ng example, kasi parang mahirap, madali sabihin yan sa mga bago, sabihin mo,
nalalaman ng Diyos ang ano, mahal ka ng Diyos, nalalaman ng Diyos ang ginagawa mo. Pero ako magbibigay ako ng example. Na tinatawag na dahil sa technical, mababaw na technical example kasi kung lalalim pa, mahirap na i-research. Kaya ang pinakamabaho niya, kung nakakarinig kayo ng mga street preaching, di ba nakakarinig mo kayo, sinasabi, mahal ka ng Diyos, Diyos, pakinggan natin, gano'n. Mga ano yan, mga wholesome, mga karaniwang mga salita ng Diyos. Na hindi ka makinig dyan, kasahin mo na Biblia, malalaman mo yan, magbabasa mo yan, ikaw mismo sa sarili mo, makikita mo yan. Ngayon, bukod pa doon, sige ito yan. Halimbawa, paano mo nalaman na ang Diyos makikinig sa pagtawag mo sa kanyang pangalan? Di ba? Parang minsan nahirap sa tao yan. Matawag ka sa pangalan ng Panginoon. Dahil kailangan mo kasi may pangangailangan ka matindi. Di ba? Halimbawa, may sakit ka. May sakit ka. Kapatid mo, magulang mo, sino man. Siyempre, sinasabi mo, nabasa mo, narinig mo, na ang Panginoon nagpapagaling at nabasa mo rin, halimbawa. Ngayon, ganito lang yan. Alam nga ng Diyos tayo, kilala niya tayo. Dahil tayo ay gumagalaw lang sa Kanya. Nasabi yan sa Acts. In Him we live and move and have our being. Nasa Kanya ang ating buhay. Tayo ay gumagalaw sa Kanya. Hindi niya sinasabi ko. Parang kumbaga sa ang Diyos, parang dagat yan. Nandun pa sa loob ng dagat, pag lumubog ka, gumagalaw ka lang sa Kanya. Yun ang example ko. Pero, mas malaki ang Diyos sa dagat. Mas malaki ang Diyos sa dagat. Mas malaki ang Espiritu ng Diyos sa dagat. Ngayon, parang tatap lang tayo sa Kanya pag lumalapit ka sa Kanya, parang tatap sa Kanya. Ha? Tatap ka sa Kanya. Siya also, dahil meron ka ng source, binigyan tayo ng access ng God, sa pamamagitan ng pangalan ng Kristo. Nagkaroon tayo ng access sa Espiritu na yan. Meron tayong access dyan na tayo ay pinaka-source na ating hihingan, pinaka-source ng power, pinaka-source ng miracle. Ano bang kailangan natin? Na kailangan mong pinapaniwalaan ng puso mo, ng isip mo, wala imposible yan. Mula sa bato, gagawa yan tinapay. Kaya niyang gawin yan. Hindi ko na kaya paliwanag yan. Ganyan yung tinatawag na source ng Diyos. May source tayo sa kanya dahil sa pangalan ng Panginoon. Parang kumbaga sa nagamit tayo ng sample na mga bagay na hindi nakikita. Tulad na sa internet niya, popular na internet, di ba? Nakita mo ba ang internet? Nakita mo ba yung tinatawag na data? Paano kumukonekta sa cellphone mo galing na sa mga router? Nakikita mo ba? Ay, tumatagos pa nga sa panel yan. Di ba? Nakikita mo ba? Hindi mo nakikita. Pero, bakit yan pumapasok sa cellphone mo? Kasi yung cellphone mo, merong access dyan na tinatawag na password. Yung password na yan, dyan papasok yung mga data mo. Pag wala ang password, hindi ka pwedeng pumasok. Parang ganyan yung pangalan ng Kristo. Ang Diyos, para pumasok sa iyo ang Diyos. Yung password, simple lang, si Jesus Christ. Ganun lang kasimple yun. Wala nang masyadong paliwanag. Maniwala ka lang doon. Ngayon, siyempre, natatapos ka yung doon lang. Siyempre, pag tingin sa puso mo, kailangan kompleto yan na talagang hindi yan nag-aalinlangan. So, para hindi magka-aalinlangan yan, yung tinatawag na antena mo, yung isip mo, yung brain mo, kailangan masagap yan yung mga sinasabi ng Lord. Mare-restore yun sa puso mo. Yun. Pag tingin yan sa Lord, kumpleto ka na, papasok ka ng blessing. Parang ganun simple paliwanag. Yung internet na yan mismo, na ating ginagamit ngayon, yan ang panggandang paliwanag sa Diyos. Hindi natin nakikita yan, pero yung source niyan, parang kailangan ng password. Pero hindi sa Lord. Kailangan ng password. At marami pa doon, marami pang blessing doon. Marami pa doon sa pag-password na yan, makikita mo na yung pwede ka mag-internet, pwede ka mag-Google, pwede ka. So marami mga options, marami mga offer na goodness. Ngayon, ano yan? Halimbawa yung blood of Lamb, yung blood of Jesus Christ. Kung ano yung blood of Jesus Christ? Ngayon, dun sa tinatawag na recipient mo ng knowledge mo, doon ano yan?
tinatawag na uh, i-explain, yun ang source, yung Word of God. Explain yan, yan na naman ang parang mo, protection mo. Yan ang redemption mo. Yan ang dahilan, kaya may pangako sa iyo ang Diyos na pwede mong tinatawag na guarantee sa iyo. Yung tinatawag na, pwede mong tinatawag na, yung tawag doon, anuhin mo, akuin mo, pwede mo akuin na, Lord, sabi mo ganito, parang ganun ba, ano sa English yan? Ma-acquire mo para ganun. Ma-obtain mo. Dahil, yun nga source na yan, nagsasabi na may ganun, na si Jesus Christ, yung dugo yan, even though na tinatawag na, wala naman talagang dugo na nasa iyo, pero yung Word of God na yan, yung Espiritu ng Diyos na yan, nandoon ang power na siyang mag-justify na ikaw ay covered ng banal na dugo na yan. Dahil doon sa source, yung Espiritu ng Lord. Yan ang lahat na magpapatibay. Puro na lang data yan. Kumbaga sa Word of God, sa cellphone, Word of God, data rin yan. Pinabasa mo mga data yan, nagaling sa Diyos. Yan lahat, magmamanipulate yan, tinatawag na, magiging live yan sa buhay natin, sa physical na being, sa flesh, physical being, at spiritual. Yan. Yung mga sinasabi ng Diyos, bagamat mga nakasulat yan, pero mga spiritual yan, kumbaga sa parang data yan, mga data na hindi naman natin nakikita, pero nag-work. Pag yan, in-acquire mo yan, matatawag na talagang mangyayari yan sa'yo kasi magmamanipulate yan. Yun ang power ng Holy Spirit. Yun na lang ang tinatawag na kailangan matutunan ng bawat isa. Ang Diyos mismo, ang Holy Spirit, yan mismo ang Diyos. Hindi naman pwedeng pumunta ang Diyos dito. Dahil ang Diyos mas malaki pa sa iyo. Mas malaki pa nga sa galaxy ang Diyos. Anong pupunta ang Diyos dito? Kaya mismo, para makasama natin ang Diyos, yung Espiritu ng Diyos nasa atin, binigay na ni Jesus Christ. Diba? Yun ang kagandahan doon ng ginawa ni Jesus Christ. Yun. At kung ano man ang mga promise niya, katulad ng tayo ay piniligtas siya sa kamatayan, pagkakaroon tayong life of abundance, igagawin niya yan. Ang problema, ang mga nagtuturo at mga, halimbawa tao, walang alam sa Word of God, kaya hindi na ma-materialize yung mga bagay niya. Katulad na kayo, halimbawa, sana abundance tayo mga Pilipino kasi ang dami-daming natural resources ng Pilipino. Pero ano nangyayari? Naghihirap tayo. Bakit? Dahil ang sistema natin bulok. Panahon pa ng lolo mo. Panahon pa ni lolo ni Jose Rizal. Sabihin na natin, o Rizal, panahon pa ni Rizal. O mga Laqueso. Panahon pa ng mga kalululuhan sistema natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, may bagong sistema ang Diyos na sinasuggest. Eto na nga, nakasulat din sa Biblia. Siya mismo ang nagsasabi. Kaya nga lang, ang sistema natin, iba, hindi kaugnay sa Biblia. Kaya nangyayari ganyan. Ang nangyayari, dayaan sa eleksyon, dayaan sa mga tinatawag na, yan, yung panunungkulan. O, di ba? Dayaan lahat, puro dayaan. Kasi nga, wala sa principle ng Diyos. Sino ba yan para maging makadiyos? Ang magiging makadiyos lang, yung nag-iintindi ng salita ng Diyos, nakikinig. Yan. Kaya bakit tayo mag-i-elect ng mga taong walang alam sa salita ng Diyos? Kasi yan ang nagko-contribute ng kagandahan ng paglilingkod sa isang gobyerno. Yung taong nakakaintindi at nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ngayon, sino ba yan? Ayan. Hindi ko na, sa akin lang, marami yan. Ang problema, walang pakialam sa politika. Yan. Hindi yan sasali. Makikigulo, magmamadya,
makikipag-rally, wala na yan. Hindi tayo makikigulo dyan, di ba? Kaya nga may sistema ino-offer ang Lord, ha? Yung mga mabubuti, isali natin sa isang apps. Tapos, doon, bunutin natin. Oh. Ngayon, pag siya na-elect, hindi siya naghirap, hindi siya nagpagod. Iboto natin, suportahan natin kasi bakit? Sumali ka eh. Doon sa tambyolo na yan, isasali mo ang sarili mo kung gusto mo. Ngayon, pag hindi ka nabulot, ibig sabihin naman, ikaw ay susuporta dyan sa mabubulot. Hindi na tayo boboto ng mga sinungaling na politician. Mga politicians na walang alam sa Diyos. Na bakit isang sambahayan ay bawal? Isang sambahayan. Eh, sino pipiliin mo? Siyempre yung isang sambahayan na may magandang palakad. Yung may namumuno na maayos. Eh, nangyayari ngayon. Ano nangyayari sa gobyerno natin? At kitang-kita na naman natin. Diba? Ngayon, papayararin na sa susunod. Pabayaran na naman tao, bibili na naman boto ka. Yan tao, gutom na gutom. Ibibenta ang boto. O, diba? So, kailangan may option tayo ngayon. Hindi pwedeng wala kasi hindi na tayo makakaahon sa hirap. Well, may competitive naman na talaga nagkagulo na tayo. There will be chip, yung tinatawag na take over, magkakaroon mga take over. Pero bago mangyari yan, siyempre gulo muna yan. So, kung sana makarating sa ganun. Sana makatayo tayo sa sarili natin na tinatawag na sikat, mga Pilipino. At ayun lang ang aking mga papaliwanag. At maraming salamat sa gabi ito. Magandang po ang ating sound system. Kung mahina, medyo large. Ang ating sound. Walang Panginoon ay naituloy natin ang prophetic at mga suggestion at enlightenment sa Word of God. Maraming pong salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Cristo Jesus. Ito po ang inyong podcast, Mensaheng Kaligtasan.